Nagpapasalamat ako sa Rode mic 'no, at, sa company dahil grabe 'no yung, nangyari sa akin. After na mag-report ako sa kanila about sa product ko na nabili sa isang, distributor nila dito sa may Pilipinas. Kasi ako talaga Rode mic talaga ako. Rode mic ang ginagamit ko pati sa podcast 'no, yung sa broadcast natin. Um Nag-research kasi ako about sa noon 'no, kung about sa ano yung magandang, ah, broadcast quality na magagamit ko noon, and then nakita ko sa ibang bansa ang ginagamit nila ay yung unang nabili ko na, Rode, Podcaster 'no, anong tawag dito? Ah, Yun na nga, hindi ko hindi ko maano, basta yun yung ano ko, yung, ginagamit ko na parang, audio mixer, and then yung mic ko ay dalawa na, nag-same brand, and then lately bumili rin ako ng Rode X na Stream X, yan. And then lately, ito yung mic na ginagamit ko sa mga interviews. Medyo maliit lang siya. At after 1 year ng paggamit ko ay nagkaroon siya ng problema na sira siya. So, hindi ko maano na ganun ang sabi ko. Nag-message ako sa Rode, no? Sa company na ito. Based sala sa ano, Australia. Made in Australia ito eh. Itong mga Rode mic. Then, kiniwento ko sa kanila na since 2019 ay fanatics na po ako ng Rode mic. And then, dito sa mic na ito, nagkaroon ako ng problema. Siguro minor problem lang siya. Ah, yung nangyari, yung charger nito, kasi mayroon siyang case ganito, parang yung kasing laki lang po siya ng AirPods. Ganun lang po siya. Oh, or malaki-laki lang ng konti. Pero halos ganun na nga lang. Oh, konti lang talaga ang ano. Pocket size lang siya. No, sobrang liit. Napakaliit ng mic ko. Sa daliri parang kasing ano lang ng daliri ba. Ganun. Ganun lang siya. After 1 year, sobra 1 year. 1 year and 1 month ay nagkaroon siya ng problema. So kasi dapat pag nakalagay siya sa ganung sa pocket case na yan, no? Charging case niya. The same time, nag-charge kasi siya dyan. Ay, kapag ginamit mo ito, tinanggal mo ito lang dapat ang masasagap niyang audio. Yung nangyari, kahit nakalagay na yung isang mic doon sa charging case niya at nakasarado, gumagana pa rin siya. So talagang pag may ini-interview ako at nakalagay sa pocket yung yung case na yan, no, charging case, eh di nagkakaroon siya ng ano, ng masamang audio. Ano po? Yung pagkalas-kalas doon ng ano, kaluskos. Parang kumakaluskos ba kasi kung nandiyan siya sa pocket mo tapos umaano siya, umaandar siya. So kahit anong sound doon, pag kung anong sound doon sa pocket mo, yun yun din ang ano, parang may kumakaluskos. So ni-report ko po sa kanila. Tapos ang nangyari, pinadala yung unit, no, sa kanila dito sa branch nila sa Pilipinas, sa distributor nila, at inimbestigahan nila kung ano nangyari. And then yun nga, mayroong ano problema talagang, um, mayroong problema yung mic, no, nagka-problema siya. Kasi yun, hindi ko naman siya nahulog, hindi ko naman siya na ano. At nung unang case yun na na-report ko pala ay yung hindi rin siya gumagana sa Facebook Live, ganon. Tapos pina-update nila sa akin nung una, and then software update, no. Tapos okay naman. Tapos lately, ganon na nga ang nangyari.
So, out of warranty na siya. Lagpas na 1 buwan kasi 1 year. 1 year lang naman ang warranty. Then, nakakagulat sila kasi pinadalhan nila po ako ng bago. Same brand. Oo, pinadalhan nila ako. So, thank you. Ganito yung mga brand na mapagkakatiwalaan na kahit na out of warranty na siya, 1 buwan na, lagpas na, binigyan pa rin nila ako ng ano, ibig sabihin ay mas pinapangalagaan nila yung quality ng kanilang product po. So, yon. So, thank you very much, Rode. No? Kasi nga, ang mga gamit ko is naka-registered naman sa kanila. Yung, alam nila yung, ano, yung gamit ko dito, naka-registered kung anong mga nabili ko sa kanila. Siguro yun din yung basihan. Pero pag sa labas ka nga bumili or sa labas ng mga product like US or Australian product sila, parang ang bilis nila mag-response at yung after sale service nila parang mas ano nila mas pinapangalagaan nila, mas okay, no? Kasi yung ibang brand like sa ibang bansa rin pero ng mga ibang product, may distributor din sila dito sa Pilipinas. Pero sobrang ano naman siya, sobrang kunat pagdating sa warranty. Meron akong nabiling isang, I think, ano nga yun, mic, no? DJI na microphone. At yun ay hindi gumagana sa aking cellphone na iPhone nung nakaraan. So, last year, no? Last last year lang yon. So, kasi before ako maging fanatic nitong wireless na mic ng Rode, no? Ay DJI talaga ginagamit ko sa sa field, no? Pag dito sa studio, ano 'yan ng Rode na. First time ko to bumili ng ganito namang klaseng mic. So, anong nangyari, yung DJI na binili ko, nagka-problema. So, ni-report ko, ang tagal ng response nila. Tapos ng mabagal. Tapos pinadala pa sa akin sa Iloilo City yung product, ako pa mismo ang nagdala. Samantala ito, sa Manila ko binili, hindi na nila ako ni-required na magpunta pa ako ng personal sa Maynila. Ang ginawa nila, kinontak ng Road Australia yung Singapore na agent nila, and then yung taga Singapore na agent nila nag-email sa distributor nila dito sa Pilipinas. So parang nakakahanga talaga. Tapos yung email nila nandoon na rin ako, kaya monitor ko yung halimbawa ano tawag diyan, may nakasama ako sa email, no? Halimbawa nag-email sila sa distributor nila, copy furnish ako. So na monitor ko kung ano na ang ang ginagawa nila. Pati yung pagdating doon ng unit na sinauli ko, in-unboxing nila, binidyo ng tapos nang nakatanggap sa Pilipinas, and then chinek, naka-video rin. So, na-amaze lang ako sa after sale service nitong Rode mic kumpara sa DJI na mic. Tapos sinauli ko yung mic doon sa Iloilo dahil hindi nga siya gumagana. At supposedly sabi ng DJI sa Singapore, or I think Singapore or China, na nila na customer care representative, gagana talaga siya sa mga live. Yung DJI 2 ba? Hindi talaga gumagana. Kaya pinasauli. Ang ginawa ay nag-request na lang ako na na palitan sana. Ayaw pumayag ng distributor nila. Ayaw i-refund. So ganun nangyari. So medyo mahal 'yon. So pinalitan na lang nila ng katumbas na halaga.
DJI One. Tapos ang nangyari, yung DJI One pa, hindi siya complete set. Hindi siya complete set ba na yung mayroon ng case, yung parang ganito rin ba. Yung available lang nila, one transmitter and one mic. So, ang ginawa, yung iba noon na sobra sa pera, pinakuhanan sa akin ng distributor nila ng iba-ibang mga product. Ganon. So, na-compare ko lang yung, yung dalawang company na ito. Iba ang road, iba yung ano nila, ang after sale service approach nila sa kwan kanang kwan ba sa mga customer. Grabe jud, kwan maganda talaga. Kaya kung para sa akin, sa after sale service, maganda ito. Fanatics din ako sa ano, gumagamit pa rin ako ng DJI na mic until now. But sa after sale service nila dito sa Pilipinas, ito saludo ako dito. Thanks. Nag-share-share lang ako sa inyo mga kapobs. Pasensya na kayo.